we have to, kailangan maging nakakadiri yung corruption. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. All of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point, hinayaan natin na pumayag tayo. Doon po sa mga nagtatanong na kung bakit po ako nakasuhan, hindi po ako nakapatay na tao. Hindi rin po ako nakagawa ng ano pa mang klase ng masama. Hindi rin po kami nangurakot kasi private na kumpanya po kami. Ang kaso ko lang po naman po na kumakalat na nakarating sa kanila. Kaya pinaunlakan ko po si iNews na mag-interview po. Kasi ang naging kaso ko lang naman po dito sa Pasig is yung occupancy permit po. Mayor Vico, wala po akong sama ng loob sa inyo. Salamat po, ginagawa niyo po ang trabaho po ninyo. Okay lang po sa akin na ako na lang po ang makasuhan ninyo. Huwag niyo na po sanang yung ibang mga maliliit kasi syempre po talaga mahal po talaga, Mayor Vico, ang magbayad ng abogado. Ano una? Permit o construction? Ano na una? Permit o construction? Anong offense po yun? Di ba criminal offense yun? So, ngayon, kailangan po kayo kasuhan. Kundi hindi ko ginagawa trabaho ko. Ito, may permit na to, wala? Ongoing na po sir. Ano una dapat pare? Construction o permit? Permit po. Dito, ano na una? Construction o permit? Construction. Oo, malinaw wala akong, di natin hinaharas to. Lumalabag kayo sa batas. Yung iba. One establishment lang. Opo. Family corporation po kasi yan noon nagsimula. So, ganoon naman po talaga nagkataon lang na nadamay tayo sa nabanggit kasi po lahat po ng siyam na yon quadruple A. Sir, sorry, I have to ask. So, kung pare-parehas ng address, may sinabi kasi si Tito Sen ng Senate na baka daw material misrepresentation yun. Hindi po. Wala naman po nagbabawal sa batas. Na pare-parehas. Na pare-parehas. Ang dami po yan. Dami po niya. Wala naman po nagbabawal sa batas. With, sir, di ba? To own several constructions. Yes po. With all due respect to our Tito Sen, wala pong nagbabawal sa batas na sa iisang building kayo mag-house. Wala po. As long na legitimate yung corporation. Registered with the SEC, kompleto lahat, may mayor's permit, kompleto po lahat yan. May mayor's permit po lahat yan sa Pasig. Maging equipment, sir, kahit magbahagian. Kasi yung sinasabi nila. Leasing po, ganun leasing. po. Purchase lease, Hindi yun legal. ganun. Hindi yun Yung iba legal. po, kaya po wala rito kasi nandun sa area po ng project. Oo. Ganun po yun. Matagal ka ng lawyer. Director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw po. Ngayon, bakit ko po hinukwento ito? Ito po yung picture niya, hawak-hawak niya, cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng JS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, devil's advocate, isn't this move an academic already, given that St. Timothy was owned already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Ngayon, bakit ko to binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. So, ibig sabihin, ang mangyari kasi nito, parang kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang ay nalutas na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga proyekto at mga basic services po. Yes. Kasi kung hanggang ngayon nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin
mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag gano'n ang tema. So, ibig sabihin, lip service lang. Parang mabulak-lak ang pananalita pero walang nakikitang resulta. I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Kung ano yung kulang, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigueño mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo ngayon. So yung good governance, sana nung first term, nung second term, we would be focused more on projects, services, kung anong pwede nating i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Pero yung kasalukuyang mayor, mabango, kilala bilang Anti-corruption. anti-corruption guard, parang ganon. Pero kung aalamin yung katotohanan, mag-ikot-ikot pa, parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung serbisyong hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa serbisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na gawain ng panggobyerno, nakafocus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera, yun po ang masaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigueño. At hindi po dapat tinitipid yan, ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastahin, huwag na lang po tayong mga kolekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po na pagkolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your taxes are working for you? Your taxes are not working for you. Your taxes dapat are working for you. So at the end of the day, no, we could call this some sort of economic sabotage para sa mga Pasigueño. Opo, kasi ang serbisyong hindi mo po binibigay ay economic sabotage po yun, at yun po ang talagang tunay na corruption. Kasi na-implant po sa utak natin ang corruption, pag nanakaw lang, kinuha mo yung pera, ninakaw mo, corruption. Pero ang serbisyong hindi mo maibaba sa mga tao, 100% corruption po yun. Opo. So, paano lalabanan ni Ate Sara yung corruption kung sakaling malalim kayo? Kung sakaling malarin tayo, ang ating i-implement? syempre kami galing sa private company. So, syempre, wala namang ganyan sa amin, wala namang red tape. So, yun nga yung difference from siguro other politicians. Hindi namin alam kung paano yun, no? Yung gumawa ng pera or sariling pera. Ang paggawa namin ng sarili naming pera is through our projects, through our hard work. So, siguro yun yung namin maidadala namin sa tumpalarin man kami. Hindi ko na Carlo yung digitized governance. Ayun, Yes. actually, yung digitized governance na yan, salita tayo ng salita ng anti-corruption, sigaw tayo ng sigaw ng anti-corruption, pero ang totoo, hindi naman natin ginagawa ng paraan na mawala ang corruption. Sa pamamagitan po ng digitalization na ipapatupad ni Ate Sara kung sakaling siya po ay palaring, yan po talaga ang tunay anti-corruption. Kasi may sistema na po. For example, malalaman natin ang inventory ng ating mga delivery, mga supplies, etc. or pamaklaseng serbisyo yan, naka-inventory yun. Ibig sabihin, sa inventaryo ko ang nakalagay 1,000, tapos dinispense mo 500 pa lang, ubos na yung 1,000 mo, ibig sabihin may naka-1 or under delivery yung supplier. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng ganitong klase ng digitalization, makokontrol na, maiibsan natin, hindi man natin mawala ang corruption na at least 99% po ng corruption mawawala sa pamamagitan ng isang smart city na digitalization. Dahil lahat, kontrolado lahat. For example, sa office namin, nalalaman namin ang lahat ng inventaryo. Minsan, katulad ng GCash na lang, yung pagbabayad, yung PayPal, isang uri ng digitalization yan, na minsan, hindi mo na kailangan magbayad ng over-the-counter doon pa lang, pwede ka na magbayad. So, ibig sabihin, nakokontrol ka agad. Kaysa sinasabi natin, no, contactless. Hindi mo ma-implement isang contactless na transaction kung hindi mo i-implement isang digitalization. Okay po. Maiba po tayo. Alam po natin na merong mga nagsasalita against po doon sa ginagawa nyo na milyon na daw po ang inyong ginagastos dito sa inyong pagtakbo or sa inyong ginagawa. Ano pong komento nyo po sa kanya? Katulad ng sinabi namin kanina, ako pala, nagsabi, given the good health, siguro bawing-bawi na ako doon. Hindi ko kailangan na bawiin pa. No, ano pang babawiin mo? Ang pinasok mo is public service, giving your service to the sa mga mamamayan ng Pasig. So, hindi ko na kailangan bawiin 'yon. Okay na kami.
No, At hindi saka- naman kami too greedy. Oo. At saka ang katwiran kasi namin na walang gawang mabuti na, na magdudulot ng masama. So, ibig sabihin, lahat para ng gawang mabuti ay magbubunga ng mabuti rin. Ibig sabihin, walang tinanim na palay, na walang tinanim na mangga na mamumunga ng santol. Ibig sabihin, kung kabutihan din po ang tinanim mo, kabutihan din po ang anin mo, at itong aming tinatamasa na to ay bumalik na po sa amin. Yung aming ginastos, sa totoo lang, bumalik na po sa amin at nabawi na po namin ng 100 ulit. Dahil yung amin lang pong negosyo na patuloy na dumadaloy, yung aming revenue, at marami kaming natutulungan ng mga empleyado, patuloy kaming lumalaki, ay isang uri na po ng pagbabalik yun at hindi na kailangan namin bawiin pa. Sapagkat kung gusto lang po namin magpayaman, hindi dapat itong serbisyo publiko ang dapat namin papasukin. Katunayan, kung gusto namin maging mayaman, lalong palalawakin lang namin ang market namin sa national. Wala pa kaming kaaway. Wala pang magsasalita sa amin na ganito, ganyan. So, ibig sabihin, ito po ay pagsasakripisyo po ng sarili para po sa ganun magbahagi sa kapwa at abutin ng kapwa. Kasi minsan, sa isang tumatakbong atleta, bago ka lumingon sa likod mo, kailangan bagalan mo rin ang pagtakbo mo para malingon mo yung nasa likuran mo. So, ibig sabihin po, binagalan lang po namin ang pagtakbo namin para sa ganun po, malingon po namin ang nasa likuran po namin. Para sa ganun, hindi po kami madapa. So, pero patuloy pa rin po kami tatakbo para marating po namin sapagkat marami rin po kami natutulungan at nabibigyan ng trabaho. Ma'am, kung sakaling palaran ka po, ibabalik mo ba ang sigla ng Pasig? Ayan, oo, yan ang gusto namin. Sa office nga lang namin, masigla kami, masaya. Masaya ang empleyado. Siyempre, giving them yung parang appreciation. Siguro, pag kumpalarin man tayo, babalik natin yung mga let's focus on some culture, yung tourism natin, kasi ang daming medyo nawala nung panahon ng ngayon na administration. So gusto natin ibalik ang sigla ng Pasig. Ate Sara, ngayon pong Women's Month, yung mga ginagawa niyo po talaga na humahanga nga ang mga Pasigenyo sa mga proyekto nilalatag niyo ngayon. Ito ba'y patunay na isang babae kaya na maglingkod bilang isang mamuno sa isang bayan? Oo, syempre naman. Kasi wala na tayo dun sa age na men are dominant than women. No? Pantay-pantay na tayo. Whatever men can do, women can also do. So, definitely, ngayon Women's Month, madami kaming programs na ibababa sa bawat barangay. Ang maganda, yung mga barangay na bababaan natin, sila na mismo ang nag-coordinate sa amin para maggawa ng program. Kasi sa totoo lang, kailangan natin talaga ang mga barangays natin para makapag-execute ng isang magandang programa. So for Women's Month, definitely bababa kami ng Team Kaya This. Messages or opinions regarding Sa mga trolls at sa mga bashers namin, no, okay lang po. Kami any publicity, good or bad publicity is still publicity. So kahit i-negative yung publicity na yan, mas masaya kami kasi lalo nyo po kaming pinasisikat. Mas lalo nakikilala ang isang Ate Sara at nagiging curious ang mga tao tungkol sa amin. So, hindi na namin pinapansin, no? Hindi namin inaano ko lang pag minsan napapadaan ako sa page, nababasa ko yung ibang comments. Quiet lang tayo. Bahala na si Lord sa kanila. Having you both experienced this campaign, di pa naman ito campaign, no? Itong pag-iikot niyo po, malayo-malayo ito sa negosyo na masinayin ninyo. Ano po masasabi ninyo po about this, about Pasig? Alam mo, sa totoo lang, sa pag-iikot ko, sobrang nakakatuwa kasi yung first may takot ako. Siyempre, first time ako sasabak sa politics. So, nandun yung hesitation, baka mamaya, pagbaba mo, hindi ka pansinin ng mga tao or kung ano man, lalo na pagbaba mo ng mga patay, baka mamaya itaboy ka. Pero sa totoo lang, sobrang overwhelming na ang pagtanggap ng tao. Kahit saan ako pumunta ngayon, talagang, lalo na yung mga bata, sa totoo lang, yung crowd ko, ang jive ko talaga yung maliliit na bata. Kilalang isang Ate Sara. Okay na po. Last message na lang po, Kuya natin.
Tayo po ay patuloy po tayong gagawa at sa lahat po ng mga nagsasalita na kami po ay ang sabi nila ay anong gagawin ng mga yan, babawi lang yan, hindi na po namin kailang bumawi dahil kung gusto po namin bumawi na talagang tunay na pera ay hindi na po kami tatakbo sa paglilingkod. Magpapatuloy na lang po kami sa aming pagninegosyo. Dahil ang negosyo po namin ay buong Pilipinas po. Lalawakan lang namin ang market namin. Parang 5 syudad na rin po nakatumbas ng pondo ang pwede po naming maging revenue kapag sinipagan lang namin. Ibig sabihin, gusto po lang po namin ipagamit ang aming mga sarili kay Lord sapagkat nakikita namin na gusto kaming gamitin ni Lord para dumaloy lang po ang magandang kinabukasan sa Pasig dahil una-una, yung talento pinagkalob niya po sa amin ay baka gusto niya lang gamitin ito. Para sa ganon, yung mga taong nangangailangan sa ibaba ay matulungan natin sapagkat ito pang mga plataforma na ginagawa namin ay hindi lang po galing sa tulong ng mga tao na humihingi ng ganung klase ng plataforma, kundi galing din po ito sa puso namin. Sa akin naman ang message ko, March 1 ngayon, no? So definitely Women's Month na ngayon. Abangan sa page namin yung Ate Sara Diskaya kung ano mga programas at kung saan kami bababa. Every Saturday, tuloy-tuloy pa rin ang ating medical mission. Kami talagang lubos nagpapasalamat sa lahat ng Pasigueño na talagang kinikilala na kami at alam pag halimbawa may isang sakuna o isang problema, kami na talaga yung tinatawag. So, appreciate namin yun talaga. So, sa mga Pasigueño, enjoy your day. Yan. Thank you po. Sa rally, syempre nalulungkot yung spouses Diskaya, no? Kasi bakit nangyayari ito na may mga nagrarari dito sa harapan ng bahay nila at sa opisina na hindi naman dapat, ano? Tayo po'y nasa demokrasyang bayan, malaya po silang makapaglahad ng kanilang saloobin sa kung ano man yung kanilang pakikialam sa lipunan. Pero wag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Wag ho silang ganyan. Mainahon ho dapat tayo. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, hindi ko pa nakita eh. So, kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga Diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism, may mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Ano po ito? Kailan po kayo magpapile? Ayusin ho muna namin kung ano yung dapat namin. Titignan ko, reviewin muna namin yung CCTV kasi wala ho ako kanina rito. So kailangan hong makita. Pero definitely criminal na aspeto po ang kakaharapin po nila. Sir, doon sa Actually, ma'am, yung pick-up, nag-file kami ng motion ng pagsasubmit ng mga dokumento kasi hinihingan po kami ng pick-up. Napakarami pong hinihinging mga dokumento. So nag-file po kami ng motion for an extension ng 30 days po. So para mag-submit, umokay naman sila. Nagulat na lang kami at unilaterally, kinansila yung mga pick-up licenses po ng siyam na company firms. So follow the cancellation, ano yung next move na gagawin mo? Susunod ho tayo sa proseso. Kagaya ng parati kong sinasabi, ang labanan ho rito ay dokumento, hindi ho chismis, okay? Hindi ho pwede kang makiride lang sa kung ano yung nangyayari. Bilang abogado, parati ho tayong magbase sa dokumento. Kagaya niyan, kansilado na ho ang permits. So kailangan namin mag-file ng motion for reconsideration. O kung hindi nila papayagan, meron pa tayong other remedies papunta sa taas po. So you will appeal the resolution, sir? Baka motion for reconsideration muna. Oo, sa MR muna, sa pick-up. Oo. Bakit kailangan kayo? Kasi po hindi po kami naniniwala na
dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon, na-browse ko lang. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate. Iba po, nirerespeto ko po yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento, kasi alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya, so kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din po kayong sumagot na medyo mix up na yung kung ano yung doon. Iba ho kasi pag kayo yung nakaupo doon sa Senado, iba ho ang pakiramdam. At iba ho yung pakiramdam nyo na nagpo-cover lang po kayo. Hindi ho nyo ma-explain kung ano yung pakiramdam yung nakaupo po doon. Attorney, nakarating na ba kay Sara or sa asawa niya kung nangyari nito? What is their reaction? Yun nga po, kagaya nung sinabi ko kanina, malungkot sila. Bakit nangyayari ito? Nadadamay tuloy yung pamilya nila, nadadamay yung mga bata, natutrauma na yung mga bata. Pakiusap ko lang po sa mga grupong progresibo, sana po yung maging mahinahon tayo. Ganun din po ang ating mga kasamahan sa media. Sana po yung maging balanse po ang parati nating pagpapahayag kung ano po yung katotohanan at kung ano po yung nangyayari. Kaya nga po ako nandito, nandito po ako parati sa inyo para humarap, para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon sa inyong pagbabalita. Yun na po. Pwede ba, huwag na lang po nating sabihin kung nasaan sila, kasi actually, takot na ang spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Tignan nyo naman po rito, nasaan po ang kapulisan? Kaya nga ho kanina, sa isang interview ko sa isang stasyon, nananawagan po ako kay General Nartates. General Sir Nartates, ulitin ko po, obligasyon po ninyo, mandato po ninyo, na protektahan ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Hindi lang po ito usapin ng mga Diskaya. Usapin po ito ng community po rito na madadamay yung mga ibang inosenteng mga tao dahil po sa padalos-dalos ng mga gawain ng ating mga kasama sa progresibong grupo. Sir, protection po yung hinihingi niyo kay Simple lang po, maglagay lang po siya ng mga pulis dyan, maglagay sila ng detachment nila dyan, magkabilaan. Hindi lang naman po para sa Diskaya ito, para po sa buong komunidad na nakatira po rito sa mga kapitbahay po ng mga Diskaya. Yun lang po ang hinihiling ko, General Nartates. Wala na ho kaming pupuntahan, sir. Sumusunod po kami sa due process. Pagbigyan nyo naman po kami, bigyan nyo naman po kami ng seguridad dito sa compound ng St. Gerard at sa community po rito. Karamihan dito marami ring residential po ito, Sir Nartates. So, kailangan po namin ng kapulisan dito. Sa inyo na po kami direkta nananawagan, sir. Attorney, do you fear na baka makulit po ito? Ay, mayroon nga pong nauna pa, di ba? Ganun din ang nangyari. So, sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod na po itong mangyayari niya. At nagtataka ako, bakit parating Diskaya? Parating Diskaya. Sumusunod ho tayo sa batas. Tumatalima po tayo sa kung ano ang patawag ng Senado. Bakit ho kami ginaganito? Sumusunod ho kami. At parating Diskaya. Ano po ang nagawa ng Diskaya? Sinasabi ko po sa inyo, yung mga una pang interview ko, ang labanan ho rito, dokumento. Nakita ko na ho ang dokumento, kaya magbase po tayo sa dokumento, hindi sa marahas na pamamaraan. Kung may kaso po ang Diskaya na nakikita nila, magsampa po sila ng kaso. Harapin namin po sila sa korte. Sir, doon sa pinapasabi ng restrictions, definitely. Nagkausap na po kami ni Sir Curly, darating po siya sa Senado. Yan ang nagpapatunay na wala siyang itinatago, mga kaibigan ko sa media. Wala po siyang tinatago. Yung pagsipot niya sa Lunes, kahit invitation man lang, dadalo na po siya.
Tapos yung last sa akin, sir, yung pag-issue ng trabaho po yan ng DOJ. Wala po tayong magagawa dyan. Pero tandaan natin, ang lookout bulletin ay isang administrative matter lang. Okay? Hindi, huwag niyo ako i-misquote, ma'am, ipapaliwanag ko lang. Hindi ho ibig sabihin na kung may lookout bulletin, hindi na po pwedeng mag-travel ang mga diskaya. Okay? Ang makakapagpigil lang po sa kanila ay ang hold departure order na inisyu po ng isang korte. Okay? Pero hindi ho ibig po sabihin na sila lalabas. Wala ho silang intensyong lumabas ng bansa. Haharapin po nila yan, kagaya nung sinabi ko sa inyo. Yan po ang parating nilang sinasabi sa akin, haharapin nila yan. So, yun, in-explain ko lang po yung lookout bulletin sa HDO. Baka ma-misquote po ako doon. Hanggat walang korte na nagsasabi na hindi ka pwedeng lumabas through hold departure order, pwede po silang lumabas kahit may lookout bulletin. Pero, inuulit ko po, wala po silang intensyon na lumabas ng bansa. And to evade the investigation. Asan po? Hindi ko pa nakita. Ano po yan? Sir, nakalagay yung iba. Mga ganyan po, wag na tayong magpa-apekto kasi sabi ko nga bilang abogado, nakita ko ang dokumento, magbase tayo sa dokumento. Malaya ho sila na magpahayag ng kanilang saloobin, pero sana po wag sa ganitong paraan kasi kung minsan nakakasakit na po yung mga inosente at mga naninirahan ditong ibang mga tao, mga residente, nadadamay po. Sir, tingin nyo ba? Sige, sir, go. Si Miss Sarah po and Sir Curly together sa Senate hearing po sa Secretary or si Sir Curly? Si Ma'am Sarah po, nakapag-oath na siya. So, definitely darating siya. Si Sir Curly, invitation po yun. Pero sa Lunes, nandun na po siya. So, magkasama po Opo, magkasama po sila. Magkausap po kami kaninang tatlo. Sinabihan ako ni Sir Curly na samahan ko siya sa Lunes sa Senado. Sir, hindi naman sa tingin ninyo para magang sinasadya or intentional na hindi kayo nabibigyan sa PNP? Mahirap pong mag-speculate. Pero ang pambansang kapulisan po, mandato po nila na protektahan ang bawat Pilipino na sa tingin nila po ay merong hindi magandang mangyayari sa ating mamamayan. Thank you.